Hello everyone! Welcome back sa ating podcast. Saan pinag-uusapan natin ang mga real-life issues na relatable sa ating lahat. I'm your host, Maurice! At ako naman si Annalyn, and today medyo spicy ang topic natin, the ghosting ethics. Okay na bang mawala nang walang paalam? Grabe, maraming makaka-relate dito. At syempre, hindi lang kami dalawang mag-uusap. May kasama tayong dalawang guests. Yes, please welcome Aramay and Rachel. Hi everyone! Excited ako sa topic na to. Hello everyone, I'm Rachel. Medyo may hugot ako dito, so game na. Pero ang angle natin ngayon ay medyo iba. Gagamit tayo ng logic concepts tulad ng term of proposition and term of attributive proposition para mas malinaw ang pagtingin natin sa topic na ito. Simulan natin sa basic. Ano ba ang ghosting para sa inyo? For me, ang ghosting ay kapag bigla kang nawala sa communication without explanation. Like, active kayo kahapon tapos biglang wala na. Usually, nangyayari to sa dating and kahit sa friendship or online interactions. Ang pinakamasakit is walang closure, walang final message, or bigla na lang silence. Bukod doon, para sa iba, ang ghosting ay paraan din ng pagtaka sa responsibility. Sa halip na harapin ang sitwasyon o magpaliwanag, mas pinipili na lang na maglaho. Kaya based sa pananaw na ito, ang ghosting ay tinuturing na pagtakas sa pananagutan. So, pwede natin sabihin na ang ghosting ay isang uri ng pagputol ng komunikasyon nang walang paalam. Example na to, term of proposition. Kasi dinedefine natin kung ano ang ghosting. Yes, and dagdag ko lang, masakit siya lalo na kung may emotional investment na. Let's go deeper. Mali ba ang ghosting? Personally, oo, kasi naiwan ka na confused. Parang may tanong ka sa sarili mo na may ginawa ba akong mali? Agree, may emotional stress talaga. Lalo na kung invested ka. So here's a clear proposition. Ang ghosting ay disrespectful behavior. Ito ay term of proposition dahil nagbibigay ito ng malinaw na general claim tungkol sa ghosting. At kung attributive, ang ghosting ay isang disrespectful at irresponsible na paraan ng pagwawakas ng relationship. Ito naman ay attributive proposition dahil nilalagyan natin ng specific qualities ang ghosting. Dagdag ko pa, it avoids responsibility. Hindi mo hinaharap yung consequences ng actions mo. Parang default assumption ng maraming tao. Pero teka, may kabilang side din naman, di ba? Yes, sometimes ghosting is self-protection. Hindi lahat ng situation is safe talaga. Ghosting is sometimes necessary. Yeah, like kung toxic or abusive yung kausap mo, hindi mo na kailangan mag-explain, right? Valid din naman, lalo na kung toxic yung tao. Agree ako dyan. Kapag feel mo na mag-aaway lang kayo pag nagpapaliwanag ka pa, minsan the best move is just to leave it be. Umiwas ka na lang kasi mas okay na yung bigla kang dumistansya kaysa makipagtalo ka pa na walang patutunguhan at magpapalala lang ng situation. So another proposition, ang ghosting ay minsan isang paraan ng self-protection. Term of proposition ito dahil nagpapahayag ito ng general idea. At attributed version, ang ghosting ay isang protective at defensive response sa harmful situation. At attributive proposition dahil may qualities na ina-attribute. Especially kung feeling mo magiging worse lang pag na-confront ka. Sa dalawang propositions, parehong may logic pero magkaibang assumptions. Dito na nagiging complicated. Hindi lahat ng ghosting pare-pareho. Halimbawa, yung taong nakausap mo lang ng ilang araw kumpara sa taong may malalim na emotional na connection sa iyo. Oo, malaki ang pagkakaiba. Kung kakausapin mo lang ng ilang araw, mas madaling tanggapin o maintindihan. Pero kung taong malapit sa iyo at nagkaroon ng malalim na samahan, iba ang bigat kapag nag-ghost. Kaya para sa akin, hindi lang naman yung mismong panggugos yung
totoong issue dito eh. Nasa konteksto rin yan. Kung ano ba yung sitwasyon at kung kanino nangyari. So, eto na. Okay lang ba talagang mawala na lang basta? Honestly, para sa akin, hindi. Kasi basic respect na magsabi ka man lang, di ba? Depende. Halimbawa, kung toxic na yung tao, minsan, self-protection na rin yung ghosting. Interesting. So may dalawang sides tayo. Una, ghosting as disrespect. And pangalawa, ghosting as self-protection. Pwede natin gawing proposition. Ang ghosting ay masama kung walang sapat na dahilan. Ito naman ay isang attributive proposition kasi may ina-attribute tayong quality, which is yung masama, sa ghosting. Real talk tayo ha. Kayo ba? Nag-ghost na ba kayo? Yes! May stalking stage ako before. Araw-araw kami magkausap. Tapos biglang nawala. Walang explanation. Anong naramdaman mo? Confused. Napaisip ako kung may mali ba akong nagawa. How about you, Rachel? Ako naman, aminin ko, guilty ako dyan. Nang-ghost na rin talaga ako pero in my defense, may reason naman. Sobrang draining na kasi talaga nung kausap ko. So pwede natin sabihin na ang ghosting ay maaaring maging paraan ng pag-iwas sa emotional stress. Isa ulit itong attributive proposition. Pag-usapan natin ng ethics. Ano bang tamang gawin? For me, simple lang. Communication. Kahit short message lang na, I think we should stop talking, di ba? Agree. Kasi closure matters. I agree. So ito naman, ang malinaw na komunikasyon ay mahalaga sa anumang relasyon. Isa itong term of proposition kasi nagbibigay tayo ng general truth or principle. At pwede rin nating i-attribute. Ang hindi pagbibigay ng closure ay nakakasakit. Attributive proposition ulit. May pagkakataon ba na justified ang ghosting? Yes, like kapag may harassment or abuse na na-involved. Or kapag hindi na safe yung sitwasyon. So, pwede nating sabihin, ang ghosting ay katanggap-tanggap kung ito ay para sa kaligtasan ng sarili. Attributive proposition ulit kasi nilalagyan natin ng kondisyon. Gamit ang mga proposition, pwede nating pagdebatehan ng ghosting. Narito ang mga halimbawa ng proposition. Ang ghosting ay unethical. Ang attributive form nito ay, ang ghosting ay isang unethical practice. Ito ay nagbibigay ng katangian na ang ghosting ay isang gawain na labag sa tamang asal. Ang ghosting ay sometimes a necessary coping mechanism. Ang attributive form naman nito ay ang ghosting ay isang form of self-protection. Kaya makikita natin dito na pareho tayo may claim, pero magkaibang attribute ang binibigay natin sa topic. Ipinapakita nito kung bakit nagkakaiba ang pananaw natin sa issue dahil magkaiba ang katangiang iniugnay natin sa ghosting. Pero mahalaga rin ang context o situation. Halimbawa, ang ghosting sa casual conversation ay acceptable. Ihambing natin ito sa ang ghosting sa long-term relationship ay harmful. Pareho lang ang kilos pero magkaibang attributive propositions dahil nagbabago ang kahulugan nito depende sa sitwasyon kung saan ito nangyayari. Kaya ngayon, gamitin natin ulit ang logic. Is the proposition ghosting is wrong always true? O dapat ba nating sabihin ng mas maingat? Ghosting is wrong in certain contexts. At doon pumapasok ang mas malalim na pangunawa. Hindi lahat ng simpleng pahayag ay may universal truth. Final thoughts, guys. For me, ghosting is not the best option. Kung kaya mo magsalita, magsalita ka.
I agree, pero minsan valid din siya lalo na kung kailangan mo siyang gawin for your peace of mind or for your mental health. Balance lang talaga. Communication versus self-protection. At tandaan natin, ang respeto ay pundasyon ng maayos na pakikipag-ugnayan. Isa na namang term of proposition. If you've ever been ghosted or you've ghosted someone, what do you think? Was it justified or not? You can reflect on that. And maybe it says some things about how we handle endings in relationships. And for those who are on the receiving end of that silence, here is a logical framework you should keep in mind. You cannot control or dictate the opinions, attitudes, and actions of other people. Wala sa iyong remote control ng buhay nila. But what you can control are your own emotions and how you react to their absence. All you can truly do is live your best life. Be a decent person and live and speak with integrity. Hindi nababawasan ng value mo just because someone left without a word. So here's something to think about. Is honesty always required, even when it's uncomfortable? Or is silence sometimes justified? At the end of the day, ghosting forces us to ask, do we owe everyone closure or only certain people? That wraps up our episode. Sana may natutunan kayo at nakarelate rin. Hanggang sa susunod.